Pagdating ng edad na 60 pataas, marami sa atin ang napapaisip. Ano pa kaya ang maaari kong gawin para manatiling malakas, malinaw ang isip at iwas sakit? Hindi may kakaila na habang tumatanda, mas bumabagal ang metabolismo, humihina ang resistensya at mas nagiging sensitibo ang katawan sa maling pagkain. Pero ayon sa maraming pag-aaral, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, ang tamang pagkain, lalo na ang prutas, ay may napakalaking papel sa pagpapahaba ng buhay at pagpapanatili ng kalidad ng kalusugan ng mga senior. Maraming lolo at lola ang lumaki sa panahong simple lang ang pagkain, kanin, gulay, prutas na galing sa bakuran. Noon, bihira ang maintenance na gamot. Ngayon, kabaliktaran, mas maraming processed food, matatamis at instant na pagkain. Dito nagsisimula ang maraming karamdaman tulad ng alta presyon, diabetes, rayuma at problema sa puso. Ayon sa research, ang regular na pagkain ng prutas na mayaman sa antioxidants, fiber at natural vitamins ay nakakatulong magpabagal ng pagtanda ng cells, maglinis ng ugat at magpalakas ng immune system. Hindi kailangang mahal o imported ang prutas para maging epektibo. Marami sa mga pinaka-epektibong prutas para sa longevity ay karaniwang makikita sa palengke at kadalasan ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang sikreto ay araw-araw at tamang dami, hindi minsanan lang. Maraming senior ang nagbabahagi ng karanasan na nang magsimula silang kumain ng prutas araw-araw, napansin nilang mas gumaan ang pakiramdam, mas maayos ang pagdumi, mas bihira ang pagkakasakit at mas malinaw ang pag-iisip. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na pinakamahuhusay na prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw upang mapalakas ang katawan, mapahaba ang buhay at manatiling aktibo kahit lampas 60 na. Ang bawat prutas ay may partikular na benepisyo ayon sa siyensya at sa tunay na karanasan ng mga nakatatanda. Pakinggan, unawain at baka isa rito ang kulang sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Unang prutas, papaya. Ang papaya ay matagal nang kilala bilang prutas ng mga lolo at lola at may magandang dahilan kung bakit. Ayon sa siyentipikong pag-aaral, ang papaya ay mayaman sa papain, isang natural enzyme na tumutulong sa digestion. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng tiyan na tunawin ang pagkain, kaya madalas makaranas ang senior ng kabag, bloating at hirap sa pagdumi. Ang papaya ay natural na solusyon sa problemang ito. Mayaman din ang papaya sa vitamin C na mahalaga sa immune system. Ayon sa research, ang regular na vitamin C intake ay nakakatulong labanan ng impeksyon at nagpapabilis ng paggaling ng sugat, isang mahalagang bagay para sa matatanda na mas mabagal mag-heal. Maraming senior ang nagsasabi na mas bihila silang sipunin o ubuhin mula nang gawing regular ang pagkain ng papaya. Bukod dito, ang papaya ay may beta-carotene at antioxidants na lumalaban sa free radicals. Ang mga ito ang sanhi ng mabilis na pagtanda ng cells. Sa madaling salita, ang papaya ay tumutulong pabagalin ang pagtanda mula sa loob. May mga lola na nagkukwento na mas gumanda ang kanilang balat at mas lumiwanag ang pakiramdam ng katawan nang maging bahagi ng kanilang almusal ang papaya. Isa pa sa mahalagang benepisyo ng papaya ay ang tulong nito sa blood sugar control kapag kinain sa tamang dami. Hindi ito kasing taas ng glycemic load kumpara sa ibang matatamis na prutas. Kaya para sa senior na may diabetes o pre-diabetes, ang papaya ay mas ligtas na pagpipilian kaysa sa processed sweets. Ang payo ng mga eksperto, kalahating tasa hanggang 1 tasa ng hinog na papaya kada araw ay sapat na. Sa kultura ng Pilipino, ang papaya ay simbolo ng simpleng pamumuhay at mahabang pasensya. Sa murang halaga at napakalaking benepisyo, tunay itong prutas na karapat-dapat kainin araw-araw ng mga senior. Pangalawang prutas, mansanas. May kasabihan na an apple a day keeps the doctor away at hindi ito basta kasabihan lamang. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mansanas ay isa sa pinakamabisang prutas para sa heart health at longevity, lalo na para sa mga edad 60 pataas. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na pectin, na tumutulong magbaba ng masamang kolesterol o LDL sa dugo. Kapag mababa ang kolesterol, mas mababa rin ang panganib ng baradong ugat at sakit sa puso. Bukod sa fiber, ang mansanas ay may polyphenols, mga natural antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan.
Ayon sa research, ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng arthritis, diabetes at demensya sa matatanda. Kaya ang regular na pagkain ng mansanas ay nakakatulong hindi lang sa pisikal na lakas kundi pati sa kalinawan ng isip. Maraming senior ay may problema sa timbang, either sobrang payat o sobra ang timbang. Ang mansanas ay magandang prutas para sa weight management dahil nakakabusog ito ngunit mababa sa calories. May mga lolo na nagsasabing mas kontrolado nila ang pagkain ng kanin at matatamis simula ng gawing merienda ang mansanas sa hapon. Dahil mabagal itong tunawin, mas matagal ang pakiramdam ng kabusugan. May benepisyo rin ang mansanas sa brain health. Ayon sa ilang pag-aaral, ang antioxidants nito ay may kinalaman sa mas mababang risk ng Alzheimer's disease. Hindi man ito tuluyang maiwasan ang sakit, makakatulong ito sa pagpapanatili ng memory at cognitive function habang tumatanda. Sa karanasan ng maraming Pilipinong senior, ang mansanas ay madalas kainin ng may balat at tama ito dahil sa balat matatagpuan ang maraming nutrients. Siguraduhin lamang na hugasan ito ng mabuti. Isang mansanas kada araw ay sapat na upang makatulong sa mas mahabang buhay at mas malusog na pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, dalandan o orange. Ang dalandan o orange ay kilala bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng vitamin C, isang napakahalagang bitamina lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral, habang tumatanda, humihina ang immune system, kaya mas madali tayong kapitan ng sipon, trangkaso at iba pang karaniwang impeksyon. Ang regular nga pagkain ng dalandan ay napatunayang nakakatulong palakasin ang depensa ng katawan laban sa mga ito. Isang 2020 study sa Nutrients Journal ang nagpakita na ang sapat na vitamin C intake ay nagpapabuti sa immune response ng matatanda, kaya mas mabilis ang paggaling sa mga minor infections. Bukod sa vitamin C, mayaman ang dalandan sa flavonoids, mga natural na compounds na kilala sa kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties. Ipinapakita ng research na ang flavonoids ay nakakatulong sa kalusugan ng puso, nagbabawas ng blood pressure at nagpapalakas ng mga ugat. Para sa mga senior na may alta presyon, ang pagkain ng kahit isang dalandan araw-araw ay maaring maging magandang suporta sa kanilang lifestyle changes tulad ng regular na ehersisyo at balansing pagkain. Hindi rin dapat kalimutan ang water content ng dalandan. Ang natural na tubig at electrolytes nito ay nakakatulong maiwasan ang dehydration, isang problemang madalas hindi napapansin sa matatanda. Maraming senior ang nakakalimot uminom ng sapat na tubig sa buong araw, kaya ang prutas na may mataas na water content tulad ng dalandan ay malaking tulong. Ayon sa karanasan ng ilang lola at lolo, mas magaan ang katawan, mas kaunti ang pakiramdam ng pagkahilo at mas enerhiya sa araw-araw simula nang isama ang dalandan sa kanilang diet. Mahalaga rin ang fiber ng dalandan para sa maayos na digestion at kontrol ng blood sugar. Mas mainam kainin ang buong prutas kaysa uminom lamang ng juice dahil mas kumpleto ang nutrisyon at mas mabagal ang absorption ng asukal. Sa karanasan ng maraming Pilipino, ang dalandan ay karaniwang kinakain bilang merienda o panghimagas, isang simpleng gawain na may malaking benepisyo sa kalusugan. Isang dalandan kada araw ay sapat na upang makatulong sa mas malakas na resistensya, mas maayos na pakiramdam at pangkalahatang vitality. Isa itong patunay na ang kalusugan kahit sa pagtanda ay maaaring simulan sa simpleng prutas na madaling mahanap sa palengke. Pang-apat na prutas, bayabas. Ang bayabas ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas pagdating sa nutrisyon, lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral, ang bayabas ay may mas mataas na vitamin C kumpara sa orange, halos doble sa ilang uri. Ang vitamin C ay kilalang antioxidant na tumutulong palakasin ang immune system, na kritikal para sa mga matatanda upang labanan ng impeksyon at manatiling malusog habang tumatanda. Ipinapakita rin ng research na ang mataas na intake ng vitamin C mula sa prutas tulad ng bayabas ay konektado sa mas mababang panganib ng chronic diseases gaya ng heart disease at hypertension. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay mayaman sa dietary fiber na mahalaga para sa maayos na digestion at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema ng senior.
Maraming lolo at lola ang nagkukwento na simula nang isama nila ang bayabas sa kanilang almusal, naging regular ang kanilang pagdumi at nabawasan ang kabag. Ang fiber nito ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar, kaya angkop ang bayabas para sa mga senior na may diabetes, basta't kakainin sa tamang dami at balansing dieta. Hindi rin matatawaran ang antioxidant content ng bayabas tulad ng lycopene at quercetin. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ito ay may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Habang tumatanda, mas nagiging vulnerable ang katawan sa cell damage, kaya mahalaga ang pagkain ng prutas na nagpoprotekta sa cells. May mga senior na nagsasabing mas bihira silang magkasakit at mas nubilis gumaling simula nang gawing bahagi ng kanilang araw ang bayabas. Isa pang benepisyo ay ang kalusugan ng ngipin at gilagid. May natural antibacterial properties ang bayabas na maaaring makatulong sa paglaban sa bakterya sa bibig, isang karaniwang issue sa matatanda. Sa kultura ng Pilipino, matagal nang nakasanayan ang panguya ng sariwang bayabas at ngayon ay may batayan na rin sa siyensya ang tradisyong ito. Ang payo ng mga eksperto, isang maliit hanggang katamtamang laki ng bayabas kada araw ay sapat na. Siguraduhing nguyain ang mabuti at uminom ng sapat na tubig. Sa murang halaga at napakalaking benepisyo, walang duda na ang bayabas ay isa sa pinakamahusay na prutas para sa mahabang buhay at malusog na pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang prutas, abokado. Ang abokado ay isa sa mga prutas na tunay na kakaiba at mahalaga, lalo na para sa mga senior. Hindi tulad ng karamihan sa prutas na mataas sa carbohydrates, ang abokado ay mayaman sa healthy fats, partikular ang monounsaturated fats. Ayon sa mga pag-aaral, ang ganitong uri ng taba ay nakakatulong magpababa ng LDL o masamang kolesterol at pataasin ang HDL o mabuting kolesterol. Ito ay mahalaga lalo na para sa mga matatanda dahil ang pagkakaroon ng balansing kolesterol ay nakakatulong maiwasan ang sakit sa puso, stroke at iba pang cardiovascular disease. Mga kondisyon na madalas lumalala sa edad 60 pataas. Bukod sa heart health, ang abokado ay mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na tumutulong sa skin at brain health. Ayon sa research, ang vitamin E ay may papel sa pagpapanatili ng cognitive function at pag-iwas sa cognitive decline. Maraming senior ang nagulat na simula ng regular nilang kainin ang abokado, mas malinaw ang kanilang pag-iisip at mas bihira ang pakiramdam ng pagod at stress sa utak. Ang regular na pagkakaroon ng sapat na vitamin E sa diet ay konektado rin sa mas mabagal na pagtanda ng cells at mas protektadong utak laban sa oxidative stress. Hindi rin dapat kaligtaan ang potassium na matatagpuan sa abokado. Sa katunayan, sa ilang pag-aaral, mas mataas ang potassium content ito kaysa sa saging. Ang potassium ay mahalaga sa pagpapanatili ng tamang blood pressure, isang kritikal na aspekto ng kalusugan sa mga senior. Dagdag pa rito, ang abokado ay mayaman sa fiber na tumutulong sa maayos na digestion, nagdudulot ng pakiramdam ng kabusugan at nakakatulong kontrolin ang craving sa matatamis at processed food. Para sa mga senior, ang ganitong epekto ay mahalaga sa pagpigil ng labis na timbang at sa pangkalahatang metabolic health. Maraming Pilipinong senior ang nagsasama ng abokado sa kanilang araw-araw na pagkain bilang dessert, kadalasan kasama ang kaunting gatas o walang asukal. Mas mainam ito kaysa sa tradisyonal na matatamis na panghimagas na mataas sa refined sugar, na maaaring magdulot ng spike sa blood sugar at dagdag na risk sa diabetes. Ang sikreto ay moderasyon. Kalahating abokado kada araw ay sapat na para makinabang sa nutrients nito nang hindi sobra. Ang abokado ay patunay na hindi lahat ng taba ay masama. Kapag tama ang uri at dami, maaari itong maging kaibigan ng kalusugan, proteksyon para sa puso at utak, at susi sa mas mahabang buhay. Sa simpleng pagdagdag ng abokado sa araw-araw na pagkain, maraming senior ang nakararanas ng mas malusog na katawan, mas alertong isip, at mas balanseng nutrisyon. Pang-anim na prutas, saging. Ang saging ay isa sa pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas, ngunit madalas ay minamaliit ang benepisyo nito, lalo na para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral, ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na kritikal para sa kalusugan ng puso at regulasyon ng blood pressure.
Para sa mga edad 60 pataas na kadalasan ay may problema sa alta presyon, ang regular na pagkain ng saging ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga blood vessels at pagbawas ng panganib ng stroke at atake sa puso. Ang potassium sa saging ay sinusuportahan ng mga pag-aaral sa cardiovascular health na nagpapakita na ang sapat na potassium intake ay nakakatulong hindi lamang sa puso kundi pati sa kidney function at overall electrolyte balance. Bukod sa potassium, ang saging ay mayaman din sa dietary fiber na mahalaga para sa maayos na pagdumi. Maraming senior ang nakakaranas ng constipation at dito malaking tulong ang saging dahil pinapabuti nito ang galaw ng bituka at tumutulong sa natural na detoxification ng katawan. Sa karanasan ng maraming matatanda, kapag nagdagdag sila ng saging sa kanilang araw-araw na pagkain, nabawasan o nawala pa nga ang pangangailangan sa laxatives. Ito ay isang natural at ligtas na solusyon, walang adverse effects at abot kaya. Hindi rin matatawaran ang papel ng saging sa brain health dahil ito ay mayaman sa vitamin B6. Ayon sa research, ang B6 ay mahalaga sa produksyon ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine na may malaking kinalaman sa memorya, mood at kalidad ng pagtulog. Maraming senior ang nakakapansin ng mas malinaw na pag-iisip at mas maayos na tulog kapag regular ang pagkain ng saging. Bukod dito, nagbibigay din ang saging ng natural energy at hindi ito nagdudulot ng biglaang spike sa blood sugar kung kakainin sa tamang dami, kaya safe ito kahit sa mga may pre-diabetes o type 2 diabetes. Sa tradisyon ng mga lolo at lola sa probinsya, ang saging ay palaging bahagi ng almusal o merienda. Maraming kwento ng matatanda na kahit walang ulam, sapat na ang isang piraso ng saging para magkaroon ng lakas at sigla sa buong umaga. Ang sikreto ay huwag sobra, isang piraso kada araw ay kadalasang sapat na para sa benepisyo nito. Sa simpleng prutas na ito, makikita natin na ang susi sa mas mahabang buhay at mas malusog na pagtanda ay minsan nasa pinakasimple at pinakaabot kayang pagkain. Pangwakas na kaisipan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina, kawalan ng lakas o puro bawal. Sa katunayan, ito ay panahon ng mas matalinong pagbili, lalo na sa pagkain at pamumuhay. Ang 6 na prutas na tinalakay natin ay malinaw na halimbawa na ang kalusugan at mahabang buhay ay maaaring makamit sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa pang-araw-araw na gawain. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong diet. Kadalasan, ang mga solusyon ay matatagpuan mismo sa palengke, sa mga prutas at pagkain na bahagi na ng ating kultura. Maraming senior ang nagbabahagi ng kanilang karanasan na nang simulan nilang kumain ng prutas araw-araw, hindi man biglaan, unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago. Mas maayos ang tulog, mas malinaw ang isip, mas bihira ang pagkakasakit. Ayon sa pananaliksik, ang regular at consistent na pagkain ng prutas at gulay ay may direktang epekto sa pagpapababa ng chronic inflammation, pagpapanatili ng malusog na puso at pagpapalakas ng immune system. Kahit ang simpleng antioxidant, fiber at natural na bitamina sa prutas ay nakakatulong sa pagprotekta sa utak at kasukasuan laban sa degenerative diseases. Mahalagang tandaan na ang prutas ay hindi gamot na iniinom lamang kapag may sakit. Ito ay pang-araw-araw na proteksyon para sa katawan, isang investment sa kalidad ng buhay. Kapag sinamahan ng tamang galaw, sapat na pahinga at positibong pananaw sa buhay, naliging mas makabuluhan ang pagtanda. Tulad ng sinasabi ng maraming lolo at lola, ang lihim ng mahabang buhay ay simple lang, alagaan ang katawan at aalagaan ka rin ito. Kung ikaw ay lampas 60 na o may mahal sa buhay na lolo't lola, simulan na ngayon. Isang prutas sa isang araw. Maliit na hakbang, ngunit sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng malaking pagbabago. Mas maraming taon ng buhay na may sigla, kalusugan at kasiyahan. Ang bawat simpleng desisyon sa pagkain ay pwede mong gawing sandata laban sa sakit at paghina habang pinapalakas ang katawan at isipan. Sa huli, ang pagtanda ay hindi hadlang. Ito ay oportunidad na maging mas malusog at mas masaya kaysa dati. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.